Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Susan Tenko. Sabi niya mga bashers ang nagsasabi ng ganyan. Isang short clip lang yung nakita nila. Kung solid Kimpo fan ka, pinanood mo ang It's Showtime from start to finish. Modus yan ng mga bashers as if they are sympathetic to the Kimpo fandom but actually gusto nilang magkagulo. They're just twisting the facts. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Susan Tenko. And isa pa mga kakimpaw, kung solid Kimpaw fans ka, hindi ka maniniwala sa sinabi ni Chinita Princess. Kasi taliwas po yung sinabi niya kumpara sa nakikita po na mga kilos nilang dalawa ni Kim and Paula Avellino in public. Diba? Hindi lang naman po iilan ang nakakakita nun mga kakimpaw, kundi sobrang dami. Ngayon, saan sila maniniwala? Sa sinabi ni Chinita Princess na di umano ay nag-deny or sa kilos nilang dalawa? Kaya nga may sinasabi po na action speaks louder than words. Kaya kahit pa ulit-ulit pong i-deny at itanggi po ni Chinita Princess si Paula Avellino on live television pa yan, mga kakimpaw, doon pa rin tayo magbabase sa nakikita po ng marami. Maniniwala ba tayo kung taliwas yung sinasabi niya sa kinikilos niya? Di ba hindi mga kakimpaw? Kaya kalma lang mga kakimpaw and syempre i-relax nyo lang yan, okay? Samantalang ang next comment naman, wala po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's TV, there's alam mo sa showbiz, walang permanently, libang na lang kung kasal na sila at yun ay masaya na tayo. Kaya tayong mga fans, hanggang paghanga lang tayo sa kanila at di natin hawak buhay nilang dalawa. Kung talagang sila, thank you Lord, pero kung hindi sila, ayun ang kapalaran nila at may talagang nakatadhana sa kanilang dalawa. Kaya Ders, kahit ganon pa mangyayari, ipagdasal ko na pa rin na si Kimi naligtas at nasa tamang lalaki siya makapunta. Kimers kasi ako Ders, na naging kimpaw lang ako nang nagtambal silang dalawa ni Paulo. To both of them, I wish the best for them for this 2026. God bless them both and all their fans, bloggers, seniors, and families. Yes, agree po ako sa inyong naging komento, Ginang Norma Dayag. Tayo po tanging tagahanga lang, mga supporters lang ni Kim and Paula Avellino dahil sila pa rin po ang masusunod sa mga desisyon nila. And syempre sa tadhana naman, alam naman natin na kung sino yung nakatadhana sa kanilang dalawa, yun at yun po ang makakatuluyan nila mga kakimpaw kahit anong pagharang or kahit ano pong mga pagsubok ang dumating, still tadhana pa rin mapupunta ang bawat isa. Paano kung silang dalawa ang itinadhana? Di mas maganda mga kakimpaw, yun parang ano na lang, bonus na lang, di ba mga kakimpaw? Kaya keep praying, ipagdasal natin si Kim and Paulo Avellino kasi nakikita natin sa kanilang dalawa na compatible talaga sila, no? Kaya masaya tayo kung sila po talaga yung magkakatuluyan, di po ba? Pero kung dumating man po yung punto na hindi silang magkatuluyan mga kakimpaw, tanggapin pa rin natin ng maluag at suportahan po natin ang mga gusto natin na suportahan. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Martes. At unahin natin pag-usapan ang tungkol nga dito sa pagkalungkot and syempre pagiging emosyonal ng ibang fans dahil matatapos na nga po itong The Alibay. Sabi nga po ni Kla, parang kailan lang tong Stella, pwede mo akong tawaging Stella ngayon, magtatapos na siya, 3 days na lang, ano ba? Hashtag The Alibay, episode 1 to 12, now streaming on Prime Videos. Last 2 episode released this Friday,
6 p.m. Grabe nakakalungkot naman yung pagtatapos na to mga kakimpaw, no? Sobrang bitin and sana nga po ay magkaroon ng part 2 kasi maganda naman po yung standing ng series ni Kim and Paula Avellino dito po sa Prime Video PH and hindi po talaga nawawala sa top 10. For sure, mamimiss po ng lahat si Kim and Paula Avellino once po na natapos na itong The Alibay. So, hindi pa natin alam kung kailan po sisimulan yung next project ni Kim and Paolo. Parang second or fourth quarter ng 2026. So, tingnan na lang natin kung kailan po talaga yung exact date nito. Samantalang next topic naman tayo para po sa mga pinanghihinaan, naguguluhan, and nawawalan po ng tiwala kay Kim and Paula Avellino. Ito nga po at nag-post si Elsie Bags. Sabi niya, bahala kayo dyan, dito muna ako sa mga may sariling mundo at ayaw sa gulo. So, binahagi po nitong si Elsie Bags yung picture po ni Kim and Paula Avellino sa Amanpulo, mga kakimpaw, na dalawa lamang po silang nagmo-moment-moment dito and syempre, sinusulit, diba, yung kanilang vacation. So, dito na lang tayo kumapit, mga kakimpaw, and syempre sa mga kilos ni Kim and Paolo. Tingin nyo ba, sasama si Chinita Princess kay Paolo Avellino? 'Di ba? Kung walang something sa kanilang dalawa, kaya kahit anumang maglabasa na pagde-deny mga kakimpaw, hindi tayo madadala mga kakimpaw sa mga sinasabi nila. Kasi nga po napakalinaw ng pinapakita ni Kim and Paolo Avellino sa publiko. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong lumabas na picture ni Paolo Avellino na kung saan ay ibinahagi ng ilang mga Kimpaw fans dito po sa mundo ng social media. So credit sa tunay na may-ari po ng picture na to, ibabahagi ko lamang sa mga viewers natin. So makikita dyan na yung background po ni Paolo parang dagat, no? Sakto namang napapabalita po na si Paolo parang hindi pa po umuuwi at nasa Ilocos Sur pa. Kasi wala po siyang appearance na nandirito na siya sa Manila. May mga nagsasabi na ninja daw ito ni Paolo Avellino. Ninja na picture ni Paolo Avellino at kung inyong mapapansin, tagong-tago yung mukha niya, naka-mask, nakasalamin, naka-hood, naka-jacket, na hindi mo talaga makikilala pag nakasalubong mo ang isang Paolo Avellino. Sanay na sanay naman tayo kay Paula Avellino mga kakimpaw na ganito po yung kanyang mga outfitan, di ba? Para nga naman hindi po siya pagkaguluhan pag siya po ay nasa public places. Pero ang katanungan nga po ng mga fans, bakit hindi para umuuwi si Paula Avellino ng Manila at parang ilang araw na ito sa Ilocos Sur? Samantalang si Chinita Princess naman po ay nasa Manila at katunayan nga po niyan, present na present siya sa It's Showtime everyday simula kahapon. So para sa akin lang mga kakimpaw, kaya hindi pa siya umuwi ng Manila, siguro nag-i-enjoy pa sa Ilocos Sur mga kakimpaw, since ando na lang din naman siya, di enjoy na rin niya yung nature doon. Wala namang mali siya yun mga kakimpaw Kaya kung may mga magpapalabas din ng balita na may kasamang iba si Paolo Avellino sa Ilocos kaya hindi umuuwi, naku, wag kayong maniniwala dun mga kakimpaw kasi alam natin ang katotohanan. Yan ay paninira lamang po kay Paolo. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.